Matapos marinig ng grupo ang plano ni Leping na humanap ng isang hot spring, ay agad na nagmungkahi si Yi at sinabi na ang Healing Spring sa kanilang Elven tribe ay pwede nilang gamitin. Dagdag pa niya, papainitin lamang ito gamit ang kanilang fire magic upang maging gaya ito ng isang hot spring. Tinanggihan naman ni Leping ang ideya niyang ito at sinabi na nakapunta na sila ni Elizabeth sa Elven tribe, kaya iniisip niya na hindi magiging interesado si Elizabeth sa lugar na iyon. Dagdag pa niya, mas gusto niya ang mga natural na hot spring kaysa sa mga artificial na gawa ng magic. Sa pagkarinig naman ng sinabi niyang ito, ay nagmungkahi si Annie, sinasabing mayroon siyang alam na ganoong klaseng lugar at ito ay malapit sa isang bulkan sa loob ng Demon Realm. Sinabi pa niya na bagamat madalas na sumasabog ang hot spring water sa lugar, ay sa kaunting development lamang ay mababago din ito upang maging isang natural hot spring. Kasabay nito, ay naisip niya na bagamat mapanganib para sa katulad nila ang lugar na iyon, kung ang magtutungo naman ay si Leping at si Elizabeth, ay baliwala lamang sa kanila ang mga panganib doon. Natuwa naman si Leping sa pagkarinig nito at sinabi pa nga na tamang-tama ang lugar na iyon, dahil ganoon nga ang kanyang hinahanap. Pagkatapos, ay nakisuyo siya kay Annie na linisin ang lugar upang maging gaya ng isang hot spring resort, dahil gusto niyang isupresa si Elizabeth sa lugar na iyon. Pagkasabi nito, ay naisip niya na madali lamang para sa kanila ang kanyang hinihiling, dahil lahat naman ng mga taong ito ay marunong gumamit ng magic. Ngunit, sa kabila ng maayos na pagkakasabi ni Leping, ay iba naman ang dating nito sa grupo. Dahil sa sandaling iyon, ay naramdaman nila na tila isa na naman itong pagsubok mula kay Leping. Naisip pa nga ng Sword Saint na ang lugar na iyon ay ang volcanic zone na malapit sa mga guho ng kastilyo ng dating Demon Lord, kaya naisip niya na marahil ay mayroon pang gustong ipagawa sa kanila si Leping sa lugar na iyon, bukod sa sinasabi nitong hot spring. Si Elder Boss naman ay naisip na marahil ang ibig sabihin ni Leping ng paglilinis sa lugar ay ang pagpuksa sa lahat ng masasamang nilalang na nandoon, at gusto ni Leping na gawin nila iyon. Matapos namang maisip ito, ay agad niyang sinabi sa Sword Saint na makikipagtulungan din sila sa kanila sa gawaing iniatas ni Leping. Natuwa naman ang Sword Saint sa sinabi niyang ito, kaya sinabi niya na kung magtutulungan sila, ay mapapadali ang kanilang misyon. Matapos namang masaksihan at marinig ang pag-uusap ng dalawa, ay natuwa si Leping at sinabi na ang isyu tungkol sa hot spring ay naayos na. Idinagdag pa niya na hindi nila kailangang magmadali, dahil mayroon pa namang isang buwan bago sila magtungo doon ni Elizabeth. Kasabay nito, ay naisip din niya na i-celebrate nila ang kanilang first month anniversary sa hot spring na iyon. Sa kabila naman ng mga ngiti ni Leping sa kanila, ay mapapansin ang seryosong ekspresyon ng Sword Saint, at sinabi nito na makakaasa si Leping na mabilis na matatapos ang mga bagay na kanyang hiniling sa kanila. Pagkatapos nito, ay nagpaalam si Leping sa kanila upang pumasok sa loob ng bahay. Matapos namang gawin ito, ay nakahinga ng maluwag ang apat, saka sinabi ni Elder Boss na sa loob ng isang buwan, ay lilito ang mga masasamang nilalang malapit sa bulkan sa loob ng Demon Realm. Sinabi din niya na ang hero at ang Demon Queen ay malinaw na iniutos sa kanila na pigilan ito, at wala silang aasahan kundi ang kanilang mga sarili lamang. Sumang-ayon naman dito ang Sword Saint at nagkomento pa nga na marahil ang masamang nilalang na iyon ay isang extraterrestrial being mula sa Dark Sea. Dahil dito, ay sinabi niya na mag-oorganisa siya ng mga specific information at ipapadala iyon sa kanilang lahat pagkabalik nila. Nagkomento naman si Annie, sinasabing noong nandoon siya sa Demon Realm para mag-cultivate, ay napapansin niya na laging nararamdaman ng kanyang Red Demon Eyes ang isang misteryosong kapangyarihan na tila handa na siyang atakihin. Nagsalita naman si Yi at sinabi na mabuti na lamang at mayroon pa silang isang buwan para maghanda. Dahil dito, ay sinabi niya na kailangan niyang makapag-breakthrough para maging isang Demon Lord upang makatulong sa magaganap na labanan. Sa kabilang banda, si Alpha, na ngayon ay walang ambag sa kanilang misyon, ay nagsimulang magyabang. Tinatanong ang grupo kung narinig ba nila ang sinabi ni Leping, na tanging siya lamang ang isasama niya sa kanilang paglalakbay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga sasabihin, ay bigla silang naglaho sa kanilang kinatatayuan.
Ginamit pala ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na force teleportation upang ibalik sila sa kanilang pinanggalingan. Kasunod nito, ay biglang hinawakan ni Elizabeth ang kamay ni Leping at hinayla siya. Gulat naman si Leping sa pangyayaring ito, ngunit hindi niya inaasahan na hihilahin siya ni Elizabeth sa kanilang kwarto at naglock ng pinto. Samantala, sa loob ng kwarto, ay hinawakan ni Elizabeth ang balikat ni Leping, at habang namumula ang kanyang mukha, ay sinabi niya, "Sa wakas, wala nang istorbo sa atin." Nabubulol namang tinanong ni Leping kung ano ang ibig sabihin ni Elizabeth. Agad namang sumagot si Elizabeth at sinabi, "Siyempre, ipagpapatuloy natin ang hindi natin natapos noong bigla tayong inistorbo ng grupo ng Sword Saint. At iyon ay ang gawain na tanging ang mga magkasintahan lamang ang pwedeng gumawa." Pagkasabi nito, ay nagsimulang yumanig ang buong bahay. Kasabay nito, ay maririnig din ang mga ungol na nagmumula sa loob ng bahay. Tila nagkakasarapan na ang dalawa. Makalipas ang isang linggo, ay makikitang naglalakbay na ang grupo ni Leping, kasama si Alpha at ang kanyang alagang aso. Ngunit, sa sandaling ito, ay tila naubusan na ng lakas si Leping at ngayon ay naging parang zombie na. Kasunod nito, ay ipinakita ang isang flashback ng mga kaganapan kung bakit ganito na ang kalagayan ni Leping. Ang una, ay noong gumagawa siya ng mga gawaing bahay. Habang abala siya, ay biglang dumarating si Elizabeth at niyayakap siya, sinasabing, "Kailangan ko ng baby time." Ipinakita din na habang nagsisibak siya ng mga kahoy, ay bigla ulit lilito si Elizabeth gamit ang kanyang teleportation, kaya hindi na niya magagawa iyon, dahil kailangan na naman ni Elizabeth ng baby time. Ipinakita din na sa tuwing maliligo siya, ay dumarating na naman si Elizabeth. At kapag tinanong niya kung ano ang kailangan nito, ay agad nitong hinuhubad ang kanyang saplot at sinasabi, "Kailangan ko ng baby time." Maging sa kanyang pagtulog, ay hindi rin siya nakaligtas. Dahil sa oras ng kanyang pagpapahinga, ay bigla niyang mararamdaman na may gumagapang sa ilalim ng kanyang kumot. At sa sandaling tingnan niya kung ano ito, ay nakita niya na ito ay si Elizabeth, sinasabing, "Kailangan ko ng baby time." Dahil naman sa sobrang pagod na nararamdaman niya mula sa buong araw nilang ginagawa ito, ay tinanong na ni Leping si Elizabeth kung hindi ba siya sa kanyang kwarto matutulog, dahil doon naman siya laging nagpapahinga. Agad namang sumagot si Elizabeth at nakangiting sinabi, "Simula ngayon, palagi na tayong magkatabi matutulog." Pagkatapos nito, ay bumalik na ang eksena sa kasalukuyan. Dito, ay napabuntong hininga si Leping, napapatanong kung kailan kaya siya magkakaroon ng maayos na pahinga, dahil tila hindi nauubusan ng lakas si Elizabeth para sa gawaing iyon. Pagkatapos sabihin ito, ay mayroon siyang kinuha mula sa kanyang bulsa, ang tinatawag niyang Leping's Power Pill. Sa kabilang banda, nang makita ito ni Alpha, ay tinanong niya si Leping kung ano ang bagay na iyon. Ipinaliwanag naman ni Leping na ito ay isang pill na ginawa niya mula sa mga herbs na nasa kanyang bakuran. At ginawa niya ito ayon sa mga sekretong Chinese medicine recipes na nasa kanyang bookshelf. Pagkatapos niyang kainin ang pill na ito, ay nagsimulang magliwanag ang katawan ni Leping, at bumalik ang kanyang lakas. Kasunod nito, ay nagsimula siyang tumawa, sinasabing, "Nagbalik na muli ang aking pagkalalaki." Sa pagkakita naman nito, ay na-curious si Alpha at tinanong si Leping kung pwede rin ba siyang kumain ng pill na iyon. Agad namang tinanggihan ni Leping ang ideyang ito at sinabi, "Masyado ka pang bata para dito." Sinabi din niya na dahil isa siyang espada, ay hindi niya alam kung ano ang magiging side effects nito sa kanya kung kakain nga siya nito. Sa kabilang banda, si Elizabeth, habang pinagmamasdan at pinakikinggan ang kanilang pag-uusap, ay napangiti, iniisip na, "Mayroon na namang lakas si Leping para sa aming baby time." Dahil naman sa paulit-ulit nilang ginagawa iyon, ay naabot na ni Elizabeth ang pagiging isang one-star saint rank. Pagkatapos, ay naisip niya na dahil lamang sa baby time nila, ay naabot na niya ang saint rank, at hindi na malayong maabot na rin niya ang demigod rank. Kasunod nito, ay naisip din niya na kapag tumaas pa ang kanyang lakas, ay pwede na nilang dalhin sa susunod na level ang kanilang relasyon upang bumuo ng pinakamalakas na anak. Dahil dito,
ay magkasabay na tumawa si Leping at Elizabeth. At bagamat magkaiba ang kanilang mga iniisip, ay tila natutuwa silang pareho sa resulta ng kanilang mga ginagawa. Sa kabilang banda, si Alpha, habang pinagmamasdan ng dalawa, ay sinabi. Simula ng gabing iyon, nagiging parang magkapareho na ang ugali ng dalawang ito. Pagkasabi naman niya nito, ay agad siyang sinaway ng munting aso, sinasabihan siyang. Bantayan mo ang iyong mga sinasabi, dahil bihira na lamang akong ilabas ng aking amo na si Leping. Kaya binalaan niya si Alpha na huwag gumawa ng mga kalokohan na sisira sa mood ng kanyang amo. Dahil kung mangyayari iyon, ay mananagot talaga siya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatagpo na nila si Chi-Chi at ang leader ng mga dwarf. Sa pagkakita naman sa kanila, ay sinabi ni Leping na dahil nandito na si Chi-Chi, ay marahil nasa borders na sila ng Dwarf Kingdom. Kasunod nito, ay lumipat na ang eksena sa loob ng Dwarf Kingdom. Habang naglalakad sila sa mga kalye nito, ay nakita nila ang ilang mga dwarfs na abalang nagpapanday ng mga espada, habang ang ilan naman ay nagkukumpuni ng mga sandata. Dahil dito, ay sinabi ni Leping na, ang mga dwarfs ay talagang isang lahi na mahusay pagdating sa pagpapanday ng mga kagamitan. Sinabi rin niya na kahit saan siya tumingin, ay makikita ang mga tindahan ng mga sandata at kagamitan. Sa kabila naman ng mga sinabing ito ni Leping, ay nagsimula pa ring magyabang si Alpha, sinasabing. Iba ang aking iniisip, sa palagay ko, hindi karapat-dapat ang mga ito sa kanilang reputasyon, dahil wala kahit isang sandata dito ang may kukumpara sa akin. Samantala, si Elizabeth, na tila hindi natutuwa sa pagpunta sa lugar na ito, ay tinanong. Sino sa inyo ang makakapagpaliwanag kung bakit tayo dito unang nagtungo sa Dwarf Kingdom? Sumagot naman si Chi-Chi at ipinaliwanag na kaya sila nagpunta sa lugar na ito, ay dahil ito lamang ang lugar na mayroong trade relations sa Kingdom of Aristotle, at nandito din ang Dwarf King. Kinumpirma naman ito ng dwarf na kasama nila, at sinabi na binanggit din ni Chi-Chi sa kanila na mayroon silang paraan upang tulungan ang kanilang Dwarf Kingdom upang mabawi ang abilidad na makabuo ng mga S-rank weapons. Ngunit, sinabi rin niya na bagamat alam niya na si Leping ang bumuo ng mga card treasures na ginagamit ng Card Guild, sa kanyang opinyon. Ang mga S-rank weapons ay hindi ganoon kasimpleng gawin. Dahil ang pagbuo nito ay nangangailangan ng Celestial Ores, at ang mga ito ay matagal nang naubos. Kaya ipinayo niya sa grupo ni Leping na kung hindi sila sigurado sa kanilang gagawin, ay mas mabuti pang huwag na lamang nilang ituloy ang pag-istorbo sa kanyang ama. Dahil baka hindi niya sila matulungan kapag nagalit ito. Matapos marinig ni Leping ang mga sinabi ng dwarf, ay tinanong niya kung ano ang mga celestial ores na kanyang tinutukoy. Ipinaliwanag naman ng dwarf na ang celestial ores ay nahulog sa Hero Continent mula sa kalawakan 2,000 taon na ang nakalipas. Kasama ng meteorite na ito, ay isang malakas na impact ang siyang nagpabago sa lugar, at ang Guardian Mountain na bumubuo ngayon sa Dwarf Kingdom ay bahagi nito. Pagkatapos ng paliwanag na ito, ay itinuro ng dwarf ang malaking bundok sa kanilang harapan at sinabi na ang kanyang ama, ang Dwarf King, ay kasalukuyang nasa seklusyon at nagre-research sa pinakamalalim na bahagi ng Sacred Hammer Peak. Samantala, sa lugar na tinutukoy ng dwarf kanina, ay makikita ang nag-aapoy na mga lava sa paligid. Kasabay ng mga tunog ng paghampas ng bakal, ay makikita ang isang nilalang na nagpapanday, ngunit hindi ito gumagamit ng martilyo bilang pangpanday. Sa halip, ay ang kanyang sariling kamay mismo ang ginagamit niya upang pandayin ang nagbabagang espada. Pagkatapos, ay ginamit niya ang kanyang sariling hininga upang ihipan ang nagbabagang espada, upang lumamig ito. Kasunod nito, ay sinabi niya, ito na ang pan-10,977 na eksperimento, at kasalukuyang naabot na nito ang A-rank. Sa sandaling ito, ay sinabi niya, sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang pinakamalakas na tungsten steel para sa final polishing step. Kasunod nga nito, ay sinimulan na nga niyang hasain ang espada. Makalipas pa ang ilang sandali, ay sinuri na niya ito. Sa unang tingin, ay ginamit niya ang 20 times magnification, at dito,
ay nakita niyang perpekto ang pagkakagawa nito. Ngunit, sa sandaling ginamit niya ang 100 times magnification, ay nakita niya na mayroon itong dipulidong talam. Sa pagkakita nito, ay nagsimulang magwala ang Dwarf King, sinasabing, "Isa itong basura." Tinanong din niya, "Bakit hindi ko magamit ang ibang materyales upang ipalit sa Celestial Ores upang makabuo ng S-rank weapons?" Kasunod nito, ay sinimulan niyang lukutan na parang papel ang napakatigas na espada, sabay sigaw, "Hindi ko hahayaan na ang forging legacy ng ating Dwarf Kingdom ay mawawasak sa mismong kamay ko." Habang abala naman siya sa kanyang pagwawala, ay narinig niyang pumasok sa loob ang kanyang anak, sinasabing, "Isinama ko ang ilan sa aking mga kaibigan upang makita ka, Ama." Ngunit, sa halip na batiin sila, ay agad niya silang pinalabas, sinasabing, "Naiinis ako." Idinagdag pa niya, "Sinabi ko na sa iyo na huwag magpapasok ng kahit sino habang ako ay nasa aking seklusyon." Nangatwiran naman ang kanyang anak, sinasabing, "Ang bisita ngayon ay ang leader ng Sword Saint Guild na si Lady Chi-Chi." Ngunit, wala namang pakialam ang Dwarf King sa mga sinabi niyang ito. Sa halip, ay minura pa nga niya ito, sabay sabi, "Sinasagot mo na ako ngayon." Pagkatapos, ay muli niya silang pinalabas, sinasabing, "Wala akong pakialam kahit sino pa sila. Hindi ko hahayaan ang kahit sino na istorbohin ang aking ginagawang pagpapanday." Sa pagkakataong ito, ang sumagot ay si Chi-Chi at sinabi sa Dwarf King, "Baka pwedeng i-considera mo ang maraming taon na pakikipag-cooperate ng ating dalawang guilds at pakinggan ang aking mga sasabihin, dahil baka makatulong ito sa paghahanap natin ng solusyon sa pagbuo ng mga S-rank weapons." Muli namang pinaalalahanan ng dwarf na kasama nila ang grupo ni Chi-Chi na may oras pa sila na umatras at umalis, habang hindi pa tuluyang nawawala sa katinoan ang kanyang ama. Ngunit, sa sandaling iyon, ay ginamit ng Dwarf King ang kanyang equipment na flight boots, isang S-rank equipment, at tumalon patungo sa direksyon ng grupo ni Leping. Habang ginagawa niya ito, ay sinasabi niyang, tila masyadong mataas ang tingin ng mga ito sa kanilang sarili para sabihin ang mga bagay na iyon. Pagkatapos niyang maglanding sa harapan ni Chi-Chi, ay sinabi niya, "Ako ang pinakamalakas na blacksmith sa buong kontinente. At nang sabihin ninyong kaya ninyong solusyonan ang problemang matagal ko nang hindi magawa ng paraan, ay para na rin ninyo akong ininsulto." Ngunit, sa kabila ng nakakatakot na presensya ng Dwarf King, ay sinubukan siyang pakalmeyan ng kanyang anak, habang si Chi-Chi naman ay kumpiyansa pa ring sinabi, "Tama ka, magagawa ngang masolusyonan ng dalawang iyon ang problemang kinakaharap natin." Dahil naman sa sinabing ito ni Chi-Chi, ay lalo pang nagalit ang Dwarf King at sinabi, "Talagang iniinsulto mo ako, kaya dahil dito, ipaparamdam ko sa inyo ang aking Iron Fist." Ngunit, sa kabila ng nakaambang atake ng Dwarf King, ay biglang nagsalita si Elizabeth, sinasabing, "Talagang kapag wala ang tigre sa kanyang bundok, ang mga unggoy ay ipinapakilala ang kanilang sarili bilang mga hari." Habang patuloy na lumalapit si Elizabeth, ay biglang natigilan ng Dwarf King sa kanyang pag-atake. Dahil sa sandaling iyon, ay nakilala niya si Elizabeth, ang kanilang tinatawag noon na Reyna at Panginoon. Dahil naman sa sitwasyong ito, ay buong lakas na inihampas ng Dwarf King ang kanyang ulo sa lupa, na nagresulta pa ng malakas na paglindol sa paligid. Matapos namang masaksihan ito ni Chi-Chi at ng kanyang anak, ay hindi sila makapaniwala sa ginawa niyang ito. Dahil kanina lamang, ay tila handa na itong patayin sila, ngunit ngayon, ay nakaluhod na ito sa kanilang harapan. Pagkatapos, ay sinabi niya kay Elizabeth, "Ang iyong tagapaglingkod ay kumilos ng hindi naaayon sa kanyang katayuan, dahil hindi ko alam na naririto ka, aking Reyna." Sinabi rin niya, 500 taon na ang nakalipas, kaya inakala kong may nangyari na sa iyo. Pagkasabi naman nito, ay wala pa ring ekspresyon si Elizabeth, at tinanong, "Iniisip ba talaga ninyo na patay na ako? Kaya itinuring ninyo ang inyong mga sarili bilang mga hari?" Samantala, si Leping ay gulat na gulat sa pangyayaring ito. At tinatanong si Elizabeth, "Totoo ba na ang Dwarf King ay iyong tagapaglingkod?" Sa kabilang banda,
Habang pinagpapawisan ng husto ang Dwarf King sa presensya ni Elizabeth, ay nanginginig nitong sinabi. Karapat-dapat talaga akong mamatay dahil sa aking mga ikinilos. Ngunit, nakiusap din siya na makinig si Elizabeth sa kanyang paliwanag. Dahil sinabi niya na wala silang choice, at napilitan lamang silang kumilos sa ganitong paraan dahil sa Dark Guild. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.